araw sa inyo lahat at welcome to Sabi ni Daddy's Vlog. Nandito po ako sa park para maghatid sa inyo ng isang kwento. At una sa lahat, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at sana'y maayos na inyong kalusugan. Ingatan niyo po yan dahil yan ating kayamanan na hindi mababayaran ng kahit sino pa man o hindi mapapantayan ng pera. Okay, nandito po tayo para maghatid ng mga kwento ng buhay noon, ngayon at sa kasalukuyan. Meron po akong i-share sa inyo na isang Pilipina na naninirahan dito sa Japan na walang bahay. Totoo po yan. Wala pong bahay ang Pilipinang ito. Hindi ko po lubos maisip na wala siyang tinitirhan, wala siyang pinupuntahan, wala siyang pamilya dito. Ang taong ito ay nakausap ko na minsan at medyo pareho kami, medyo shy type, pero hindi ko lubos maisip na ganun pala ang sinasabi o ganun pala ang kinalalagyan ng kanyang buhay dito sa Japan dahil wala siyang bahay na tinutuluyan. Alam niyo po ba na sa kotse siya natutulog at sa onsen naman o sa mga hot spring siya naliligo. Andun na rin yung mga damit niya sa kotse at kung ikaw tatanungin komportable ka ba sa sitwasyon mo, syempre hindi. Hindi tayo komportable sa mga sitwasyon na wala kang privacy o wala kang katahimikan dahil pag nasa parking ang kotse mo, lalo ngayon may init na, napakahirap matulog. Itong Pilipinan to ay iisipin natin kung nakakapagtaka kung tutusin. Iisipin natin na bakit siya nagkaganon o bakit may mga taong ganito. Hindi ko rin po lubos maisip na totoo to o hindi, pero na-confirm ko po na totoo ang mga bagay na ito. Una, grabe po siya magpadala ng pera sa kanyang mga kamag-anak, hindi niya po matiis. Ganun po tayo mga Pilipino, talagang ubos biyaya. Hindi na natin iniisip sa sarili natin. Hindi na natin iniisip kung paano pag nagkasakit tayo, sino mag-aalaga sa atin. Talagang yung mga pamilya ng taong ito o alam ko maraming Pilipina o maraming Pilipino na ganito sitwasyon sa Japan kasi hindi lahat naman ay Japan ay successful o maginhawang pamumuhay. Pasalamat na rin ako at meron kaming tinutuluyan. Pero ang Pilipinang ito po ay nagtatrabaho bilang staff sa isang Philippine bar, Philippine club na may mga talent. At siya po ay kayod marino kahit sa araw yata ay nagtatrabaho itong babaeng ito. Hindi ko alam kung talaga hanggang saan ang sukdulan ng kanyang kasipagan para may padala sa pamilya. Makakausap ko lang ulit itong babaeng ito. Mahirap naman pakialaman ang kanyang buhay lalo na pag siya ang may gusto ng mga bagay na ginagawa niya sa araw-araw. Na ultimong pansigarilyo wala siya. Umaasal siya sa sinusweldo niya sa araw-araw. Pero saan mo mapapagkasya yun kung lahat ipapadala mo sa Pilipinas? Medyo nakakalungkot isipin dahil yung mga tao na sa Pilipinas na nagpapakasarap, hindi nila alam ang mga trabaho o hindi nila alam ang mga sinasapit ng mga kababayan natin dito sa Japan o sa ibang bansa kahit sa US, sa Canada, sa Europe. Hindi nila alam ang buhay. Ang alam lang nila tumanggap ng padala sa kanilang pera.
marami siyang binubuhay at maraming Pilipina rito na ganyan ang trabaho na kahit na ultimong pamangkin o kaupo-upuhan eh talagang sinusuportahan kahit na niloloko. Okay lang tayo kung hindi niloloko o hindi nagsisinungaling sa mga pinagsasabi mapadalhan lang ng pera. Mahirap yung nagsisinungaling ka pa eh, karma is real. Mahirap na karmahin niya tayo at nakadikit lang yan sa tabi-tabi at baka dumikit sa atin eh, nakakaawa rin tayo dahil matindi ang karma. Ito pong babaeng ito ay talagang hands-on o talagang bubus biyaya sa kanyang pamilya. Ang hirap isipin na sa mga bagay na kailangan niya ng katuwang o kailangan niya ng actually marami nagpapayo sa kanya na hinihinila sa pagpapadala pero matigas siya talagang parang patayin mo na siya para lang makapagpadala talaga sa pamilya. Talagang ubos biyaya, hindi niya iniisip yung sarili niya, hindi niya iniisip kung may matitira pa sa kanya o meron pa siyang kinakain, kumakain ba siya ng tama. Actually sa mga Philippine club marami namang pagkain pero makakontento ka na ba sa ganun? Hanggang kailan ka tutulong at hanggang kailan ka magpapakahirap at hanggang kailan ka magtutulog sa kotse mo? Yan ang malaking tanong. Ayun ang Pilipina, umuwi ng Pilipinas, hindi makabalik dito kasi walang pamasahe. Nangungutang ng pera sa mga kaibigan pero walang magpautang. Mahirap yung sitwasyon niya dahil parang wala na magtitiwala sa kanya eh. Gawa ng alam ng mga tao kung saan o saan pwedeng dalhin yung mga perang nahahawakan ng babaeng ito. Ang pamilya naman ito hindi alam kung ano itinahihinatnan o ginagawa ng kanyang anak dito sa Japan. Oo, marangal ang kanyang trabaho pero hindi nila alam na miserable ang ginagawa o ang buhay ng isang kagaya niya dito sa Japan. Kasi po dito meron pong onsen na tinatawag o yung hot spring. Magbabayad ka lang po doon, mura lang, makakapaligo ka na. Siyempre doon na rin siya nagsi-CR. Pero talagang hindi ko ma-imagine na matulog ka sa kotse. Hindi ka komportable. Talaga pong mahirap po. Para po sa mga tao o para po sa mga naninirahan dito sa Japan o sa ibang panig ng mundo, isipin din po natin sarili. Paano po pag nagkasakit tayo? Walang dadamay sa atin, wala nga po magpatira sa babaeng yun eh. Kasi medyo juicy pa o medyo maselan sa pamamahay. Wala ka na matulugan, juicy ka pa. Kaya nag-aalangan yung mga Pilipino na kapupin o patirahin sa kanila. Mahirap din naman na manirahan sa ibang bahay dahil makikisama ka at lalo na pag mayroon kang ayaw o gusto. Iba yung may sarili kang bahay at may sarili kang privacy para magawa mo yung gusto mo. So sana matauhan ng babaeng ito o ang taong ito na hindi siya bumabata at hindi siya malakas kahit na dumaan ng mga panahon, tatanda rin tayo, hihina rin tayo at magkakasakit tayo. Sana maisip niya na magtabi para sa kanya sarili. Hindi puro sa pamilya na ginagastos lamang ang pera, saka kung ano pa mang mga walang kakwento-kwentong bagay. Hindi po mahirap tumulong o hindi po masama tumulong,
Pero ang kailangan po natin ay limitasyon. Limitasyon po sa pagtulong. Yan po ang kailangan natin. Hindi po natin kailangan na isipin na habang buhay tayong tutulong. Kailangan may limit at kailangan alam nila kung paano gagastusin at paano kinikita ang pera dito, pinaghihirapan ng inyong kamag-anak sa abroad. Yan po ang istorya ng isang Pilipina rito na nagtatrabaho at nagpapakahirap pero natutulog lang sa kanyang kotse. Yan, buti nga may kotse pa siya. Yung kotse niya ang kanyang buhay at sumasagip sa kanyang mga pangangailangan lalo na sa pagtulog. Dahil una-una mahirap po ang walang tulog dahil bibigyan katawan mo at saka hihina resistensya mo. Sana po ay wag na natin paabutin sa ganito ang mga sitwasyon natin na mga kagaya niya na naninirahan dito sa abroad. Sana po ay matauhan siya at magkaroon ng tamang kaisipan para mag-save siya para sa sarili niya. So hanggang dito na lamang po mga kababayan at yan po ang isang kwento ng isang Pilipina na naninirahan dito sa Japan na sobrang miserable ang buhay. Kaya sana po ay hatid tayo ng mga aral na kung meron kayong mga kaibigan na ganito, sana ay isipin nila na magmalasakit o pilitin natin na mabago ang takbo ng buhay nila para maging maayos at ito at maging mapayapa ang kaisipan at maging maayos ang pangatawan at ang kalusugan natin lahat. So that's it mga kaibigan. Sana po huwag kayong bibitaw at kung ano man mga pinagdadaanan natin meron niya mga sagot, meron niyang lunas. Magdasal lang po tayo at isipin natin ang Diyos na nandiyan lang sa ating tabi at binabantayan tayo ng kanyang mga anghel para po gabayan tayo sa ating patutunguhan. So huwag niyo kalimutan po mag-like at mag-subscribe naman po kayo. Dumadami na po tayo. Maraming salamat po sa mga subscriber na nasa 50 na po, 54 na. Nakakatuwa po, dumadami na tayo. So maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!